Alam nyo, kapag naririnig natin ang Pinoy Big Brother, ang unang pumapasok sa isip natin ay mga nakakatuwa o madodramang tagpo sa loob ng bahay. Pero kung titignan natin ito ng mas malalim, hindi lang ito isang simpleng palabas. Ang bahay ni Kuya ay isang dampuhalang laro na sumasalamin sa totoong kalagayan ng ating lipunan. Dito, ang totoong buhay ng tao ay ginagawang produkto, ang kahirapan ay ginagawang libangan at ang mga lumang sistema ay pinapanatili para sa kita ng network. At hindi na kayo magkikita pa ulit. Ito na ang huling beses na magkikita kayo. So we want to see some tears, and we also want to see that you're in love at the same time. Action! Well, that was 5 years ago. That was 5 years ago. That was 5 years. Ba't hindi tayo nag-break? What if hindi ka nawala? Ba't if hindi ka nawala? Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Hindi ko alam. What if magkita tayo ulit? Tapos, pwede pa. Pwede pa. Pwede pa. What if? What if? What if? Paano nga ba ito naging isang malaking laro? Kung iisipin natin, bago sila makatapak sa loob ng bahay, sumasailalim na sila ng ritual ng pagtiwalag. Kinukuha ang kanilang cellphone, tinatanggalan sila ng relo, at pinuputol ang kanilang connection nila sa labas para silang isinilang muli sa isang artificial na mundo. Sa loob ng bahay, umiiral ang tinatawag nilang panoptikong pamumuhay. Walang sulok sa bahay ay ligtas mula sa kamera at mikropono, mula paggising, pagkain, pagtulog, hanggat sa pagbanyo. Dahil alam nila lagi silang pinapanood, ang kanilang bawat kilos ay nagiging isang pagtatanghal. At linggo-linggo, may siklo silang pinagdadaanan. Nariyan ang mga lingguhang hamon kung saan nakasalalay ang kanilang grocery budget. Kapag natalo, dadaan sila sa gutom. Nariyan rin ang ritual ng paglalaan sa confession room. Gamit ang kilalang 2-and-1 point system, ito ay isang kumpisalan kung saan ang boses ni Kuya ay nagsisilbing Diyos at ang rurok ng lahat ay ang eviction night, ang pagpapalayas. Isang modernong ritual na pagpublikong pagtatalsik sa sinumang hindi nakakaangkop sa grupo. Ngunit sa likod ng mga ritual na ito, may matinding sugal na nagaganap. Para sa mga housemates, napakataas ng taya. Isinusugal nila ang kanilang sariling dignidad, mental health at reputasyon. Konting pagkakamali lang sa loob ay pwedeng gupitin at tagpiin ng production ang tinatawag nating villain edit na magiging metya sa pagbansang cyberbullying paglabas nila. Pero hindi lang sila ang tumataya. Isinusugal din ng mga manonood, lalo na ang masang Pilipino, ang kanilang emosyon at limitadong pera sa pagboto. Sa bawat boto na ipinagpapadala natin gamit ang ating mga e-wallets, bumibili tayo ng ilusyon ng kapangyarihan. Dahil sa totoong buhay ay wala naman tayong kontrol sa sarili nating kahirapan. Nagbayad tayo para maramdaman nating may kapangyarihan tayo na magpapasaya sa kapalaran ng ibang tao. Dito naman pumapasok ang mukha ng teleserye. Ang realidad na nakikita natin sa TV ay hindi hilaw. Ito ay dumadaan sa pag-edit upang sumunod sa formula ng melodramang Pilipino. Ang mga totoong tao ay kinakahon sa mga pamilya na karakter, meron namang inaaping underdog na pinapahirapan, may kontrabidang dinesensyo, at may love team na nagbebenta ng kilig. Higit sa lahat, ginagamit ang konsepto ng habag. Pinalalaki ang mga kwento ng kahirapan ng pamilya at nilalapatan ang mga malulungkot na musika upang paiyakin ang mga manonood. Ang panganib dito ay ang kahirapan ay hindi naman nakikita bilang isang sistematikong issue ng bansa, kundi bilang isang individual na pagsubok na malalagpasan lang sa pagtiyaga at pagswerte. Sa dulo, kailangan nating tanungin, sino ba talagang nananalo sa larong ito? Dito lumalabas ang ekonomikong motibo ng game show. Ang Pinoy Big Brother ay isang napakahusay na makina ng kapitalismo. Ang mga weekly tasks ay madalas na ginagamit bilang native advertising o mga live commercials kung saan ang mga housemates ay nagiging mga unpaid brand ambassadors ng mga korporasyon. Habang pinapaiyak tayo sa kwento ng housemates, ang emosyon ng connection ito ay ginagamit ng gatasan ng boto upang humakom ng milyong-milyong piso. At higit sa lahat, ang game show na ito ay nagsisilbing murang talent scouting machine ng network. Inililipat ng network sa publiko ang trabaho ng paggagastos sa pagpipili sa susunod na artista. Tayong pumipili ng may market value, pero ang network ay umaani ng kita sa mga susunod na endorsements at teleserye ng big winner.
Hindi lang pera ang hinahanap ng sistemang ito, kundi maging ang patriarkal na kaayusan. Ang buong bahay ay pinapatakbo ng isang hindi nakikita, misteryoso at malalim ng boses na lalaki na tinatawag nating si Kuya. Siya ang nagdidikta, nagpaparusa at nagpapatawad. Siya ang perpektong representasyon ng padre de familia o isang diktador. Tinuturuan natin itong sumunod ng bulag sa isang patriarkal na otoridad. Lumalabas din ang dobleng pamantayan sa kasarian. Kapag ang babaeng housemate ay palaban o nagiging malapit sa mga lalaki, sila ay sinasabing malandi o bastos. Pero kapag ang lalaki ang gumagawa nito, tinatawagan naman silang charming o napakatotoo. Maging ang trabaho sa loob ay may pagkakahati, ang kababaihan ay otomatikong napupunta sa kusina at paglilinis, habang ang mga kalalakihan naman ay namumuno sa mga mabibigat na mga gawain. Sa pagtatapos, ang bahay ni Kuya ay hindi hiwalay sa labas ng mundo. Ito ay mismong Pilipinas na pinaliit.